Bago tayo magsimula, gusto ko munang pasalamatan kayong lahat sa patuloy ninyong suporta. Tunay pong nakakataba ng puso ang inyong walang sawang panunood at pagtangkilik sa ating munting channel. Kaya niyang i-activate ang mga magic circle at kaya rin niyang i-tame ang mga monsters. Pero noong nasa clan pa siya, sinubukan niyang gamitin ang isang forbidden spell na mahigpit na ipinagbabawal. Dahil doon, pinalayas siya mula sa kanyang clan. Pagkatapos noon, sinubukan niyang patayin ka rito. Malamang may nagsabi sa kanya na kung mapapatay ka niya, maaaring maibalik sa kanya ang posisyon ng kanyang pamilya. Kaya siya pumunta rito para patayin ka. Tinanong siya ng isa sa amin, "Kuya, may nalaman ba kayo kung saan siya talaga galing?" Sumagot si Kuya, "Hindi pa. Wala pa tayong sapat na impormasyon tungkol sa kanya sa ngayon." Dito sinabi ng ating bida, "Kuya, pakiramdam ko hindi talaga ako ang pakay nilang patayin. Ikaw ang tunay nilang target." Nagulat si Lee Majun at tinanong, "Bakit mo naman nasabi yan?" Sagot ng ating bida, "Tingnan nyo, kung ako ang napatay dito, ikaw ang siguradong mabibigyan ng malaking sisi. Sasabihin nila na hindi ka karapat-dapat bilang proxy head leader, na hinayaan mong masira ang flat at pati ang isang illegitimate child ay napatay. Dahil doon, ikaw ang mapaparatangan." Sagot ni Kuya, may punto ka sa sinabi mo." Tinanong siya ng bida, "Ayos ka lang ba, Kuya?" Sagot ni Kuya, "Ayos lang ako. Hindi mo na kailangang mag-alala. Kahit may manisi pa sa akin ngayon, ayos lang basta ligtas ka." Pagkatapos noon, nakaisip ng plano ang ating bida at sinabi, "Paano kung ipakalat natin na alam mo na agad ang tungkol sa mga invaders, at ikaw ang nagbigay sa akin ng impormasyon kaya ko sila napatay? Sa ganitong paraan, tataas ang reputasyon mo. Iisipin ng mga tao na nagawa mo ang hindi nagawa ng buong investigation department." Nagustuhan ni Majun ang ideya at sumagot, "Ang ganda ng ideya mo. Pero, bakit hindi mo nalang sabihin ang totoo?" Sabi ng bida, "Kung sinabi ko ang totoo, malalaman ng ibang kapatid natin ang tungkol sa mga kapangyarihan ko at baka matakot sila sa akin." Sabi ni Majun, "Sesh, gawin natin yan. Pero isang tanong lang, ano ang kapalit nito para sayo?" Sabi ng ating bida, "Oo, hindi ko ito gagawin ng libre. Ang gusto ko ay bigyan niyo ako ng libreng access sa library ng Lee Clan sa loob ng 3 araw. Alam naman natin na bawal pumasok doon kahit sino, pero gusto ko ng free entry sa loob ng 3 araw." Pagkarinig nito, sabi ni Lee Mijun, "Hay, ang yabang mo talaga. Pero kahit ganun, maraming salamat pa rin, nakababatang kapatid." Sumagot ang ating bida, "Hindi mo na kailangang magpasalamat. Pareho tayong makikinabang dito." Biglang may tumawag sa cellphone ni Lee Mijun. Pagkakita niya, sabi niya, "Siguradong ito na yung tawag mula sa Azura Squad. Kailangan ko nang umalis." Sabi ng ating bida, "Sige po, Kuya, mauna na kayo." Pero bago siya umalis, biglang inihagis ni Kuya ang isang sandata, ang boundless weapon, papunta sa ating bida. Nasalo ito ng ating bida at nagulat siya. Paano niya nalaman ang tungkol sa sandatang ito? Sabi ni Kuya, "Huwag kang mag-alala. Mananatili itong sekreto. Hindi mo kailangang mag-alala." At umalis na siya. Habang umaalis si Kuya, sabi ng ating bida, "Grabe, ang talino talaga ng kuya ko." Biglang dumating si Li Hua at tinanong, 3 linggo na ang nakalipas at bukas na ang test area. Anong test ang kukunin mo?" Sagot ng ating bida, "Kukunin ko ang test sa Hall of Flame." Gulat si Li Hua, "Ha? Meron palang ganong test dito. Pero tanong ko lang, gaano kahirap yan at saan matatagpuan yung test na yan dito sa isla?" Sagot ng ating bida, "Matatagpuan ito sa isang outskirt area." Pagkarinig nito, biglang nena si Li Hua, "Ako pupunta sa test na may hell level na difficulty? Tapos ikaw kukuha ka lang ng ganyang kadaling test? Hindi ko yan inasahan sayo." Pagkasabi nito, umalis siya agad. Pagkaalis ni Li Hua,
sabi ng ating bida sa sarili, tanga. Akala niya madali ang test sa Hall of Flame dahil nasa outskirt area lang at hindi sa core area. Hindi niya alam kung gaano kahirap at kadelikado ang test na iyon. Pero sige, kailangan ko nang umalis. Dito nagsimulang mag-isip ang ating bida base sa kanyang nakaraang buhay tungkol sa Hall of. Yung tinatawag na Cave of Fighting ay dapat nasa paligid lang. Hindi ko man matandaan ng eksakto, pero sigurado akong malapit lang yun. Habang naghahanap, biglang nakita ng ating bida ang isang nakatagong kuweba. Pumasok siya sa loob at sinabi, "Oo, ito nga yung lugar." Sa harap niya ay isang pader lang ang makikita, pero sinabi ng ating bida, "Itong pader na to ay isang ilusyon lang." Kaya bigla niyang hinampas ito gamit ang isang maikling espada, at nang tamaan, nabasag ang pader at lumitaw ang isang gate. Nang makita niya ito, sinabi niya, "Sa wakas, nahanap ko na ang gate papunta sa Hall of Fighting." Pagkatapos, sinugatan niya ang kanyang kamay at ipinahid ang dugo niya sa gate. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pagpasok niya sa loob ng Hall of Fighting, may altar sa gitna. Nilagyan niya ito ng kanyang dugo at sinabi, "Ako ay isang inapo ng Lee Clan. Dakilang ninuno, nais kong tanggapin ang hamon na ito. Pakiusap, tanggapin niyo ang aking kahilingan." Sa sinabi niyang iyon, biglang nag-ipon ng maraming mana sa paligid. At biglang lumitaw sa harap ng ating bida, ang kanyang sariling kopya. Ipinaliwanag ng ating bida, ang pagsusulit sa Hall of Fighting ay ang pagharap sa sarili mong bersyon. Ang ninuno mismo ay nag-aanyong tulad natin at ginagamit ang lahat ng posibleng kakayahang mayroon tayo, 100% ng ating lakas. Pwede ko itong subukan ng paulit-ulit. Hindi ako maaalis dito hanggat hindi ako nananalo, kaya simulan na natin. Pero bago pa siya makapagsimula, napansin niyang ang espada ng kanyang kopya ay mabilis na tumama sa kanyang leeg. Nagulat siya ng husto. "Ano? Napugutan ako. Ibig sabihin ba, patay na ako?" Pero ilang sandali lang, damilat siyang muli at hinawakan ang kanyang leeg. Dito niya napagtanto na ilusyon lang pala ang lahat ng iyon. Gayunpaman, napakatotoo ng pakiramdam, tila ba totoong nangyari. Hindi siya pwedeng mamatay dito, pero ramdam na ramdam pa rin niya ang epekto. Sinabi niya, "Kung ibang tao to, baka nabaliw na. Pero ako, naranasan ko na ang kamatayan noon pa. Dahil naranasan ko na ang kamatayan, hindi na ganoon kabigat sa akin." Pero ang problema ay hindi iyon. Ang problema ay ang kakayahan ng kopya ko. Sa isang iglap lang, napugutan niya ako ng ulo. Ibig sabihin ba nito, kaya ko rin yun. Yung clone ko, ginagamit ang buong 100% ng kapangyarihang meron ako sa kasalukuyan, kahit ako mismo ay hindi pa aware sa ilan doon. Kaya, posible ba na kaya ko rin gawin ang mga ginagawa niya? Ibig sabihin nito, pwede akong matuto ng napakaraming fighting skills dito. At muling lumaban ang ating bida sa kanyang clone. Sabi niya, sa ikalawang attempt, tinarakan niya ako sa dibdib. Sa ikatlong beses, nadepensahan ko ang atake pero sinakal niya ako hanggang sa mamatay. Tapos sumubok ulit ako ng ikaapat, ikalima. Umabot siya ng 75 attempts, pero hindi pa rin siya nananalo. Ngunit sa kanyang ika-18 na attempt, napagtanto niya ang isang bagay, na unti-unti na niyang nauunawaan ang mga kapangyarihan niya, at kung paano gamitin ang buong 100% ng kanyang kakayahan. Sabi niya, "Ngayon, alam ko na ang mga tunay kong abilidad." Talagang sobrang nakinabang ako sa laban na to. Pagkatapos nito, inilapag niya ang kanyang espada at kumuha ng isang sibat. Ganoon din ang ginawa ng kanyang clone, nagsummon din ito ng sibat, at muling nagsimula ang laban. Sabi ng ating bida, kaya ko nang basahin ang bawat galaw niya. Ngayon, halos magkapareho na ang aming mga kilos. Ngunit biglang nagkaroon ng pagkakataon ng clone, tinanggal nito ang sibat at biglang nagsummon ng short sword. Sa isang mabilis na galaw, sinaksak niya ang dibdib ng ating bida. Pero ngumiti lang ang ating bida at sinabi, "Tanga.
Sinadya ko yan. Binigyan talaga kita ng pagkakataon na umatake. At sa mismong pagkakataong iyon, ginamit ng ating bida ang kanyang teknik na slate beam at sinugod ang clone ng isang malakas na slash. Nahati sa gitna ang clone. Habang nawawala ito, nakangiti pa rin ito. Sabi ng ating bida, kapag natalo mo ang clone mo sa Hall of Fighting, binibigyan ka ng isang random skill. Sa nakaraang buhay ko, isang common skill mula sa Reinforce ang nakuha ko. Kaya hindi ko alam kung anong skill ang makukuha ko ngayon. Biglang lumiwanag ng gintong liwanag ang paligid ng ating bida. Nagliwanag ang paligid at sa wakas, nakatanggap ng bagong kakayahan ang ating bida. Nang makita niya kung anong uri ng skill ang nakuha niya, labis siyang namangha. Samantala, ipinakita naman ang eksena sa labas ng Hall of Fighting, kung saan dumating na ang tiyuhin ng ating bida, si Lee Tae-han, kasama ang ilan sa mga miyembro ng Lee Clan. Nag-aalala sila dahil matagal nang hindi lumalabas ang ating bida. Napaisip si Lee Tae-han na baka kung ano-anong kaguluhan na naman ang may dudulot ng batang ito sa darating na seremonya. Pero biglang may isa sa mga miyembro ng clan ang nagsabi, may nararamdaman tayong kaguluhan sa mana density. Nang marinig ito, naisip agad ng tiyuhin na malapit nang bumukas ang gate. At tama nga siya, bumukas ang gate at lumabas mula roon ang ating bida. Halos mawalan na siya ng malay kaya agad siyang sinalo ni Lee Tae-han. Tinanong niya, ayos ka lang ba? Sagot ng ating bida habang gutom na gutom, pakiusap, bigyan niyo ako ng kahit ano. Pagkain, tubig, gutom na ako. Narinig pa ang pagkulo ng kanyang tiyan, kaya naman biglang nagalit ang tiyuhin at sinabi, hayop ka talagang bata ka. Nag-shift ang eksena sa bahay ng ating bida. Dito makikita ang kanyang yaya na galit na galit. Young Master, hindi mo dapat ginawa yun. Alam mo bang ang Hall of Fighting sa Turtle Head Mountain ay ginawa mismo ng ating mga ninuno para sa mga matatandang mandirigma? Para iyon sa mga gustong subukan ang sarili nila. Pero ikaw, isinugal mo ang buhay mo. Galit na galit ako sayo.